Naranasan ang magnitude 5.8 na lindol sa Southern Leyte kaninang umaga, na sinundan naman ng magnitude 5.4 na pagyanig sa Zamboanga del Norte. Siniguro naman ng PHIVOLCS na hindi makakaranas ng tsunami ang mga apektadong lugar. Ang detalye sa balitang pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Nagtamo ng pinsala ang ilang bahagi ng Southern Leyte matapos itong yanigin ng magnitude 5.8 na lindol kaninang umaga. Sa mga larawan na ibinahagi ng isang residente sa Liloan, Southern Leyte, makikita na nagkabitak-bitak ang mga kalsada dito. Ang mga paninda sa tindahang ito nagsintumbahan. Nagkalat din ang mga case ng alak at soft drinks. Ang loob ng bahay ay nagkagulo din kasunod ng lindol. Base sa datos ng PHIVOLCS, pasado alas 7 ng umaga tumama ang lindol na may lalim na 11 kilometro. Naitala ang sentro ng lindol sa bahagi ng bayan ng San Francisco sa Southern Leyte, kung saan nasa intensity 6 ang naitalang lakas ng lindol dito. Naramdaman ng intensity 5 sa iba't ibang bayan sa lalawigan kasama na ang Ubay, Bohol. May mga buildings na nag-crack and pati yung roads, may mga earthquake-induced landslides din. And ang gumalaw dito is an active fault west of Panaon Island. Nasa dagat. Mababaw siya, it's 11 kilometers, but imang 5.8 earthquake, hindi yan makapag-produce ng tsunami. Usually, ang tsunami natin would be around 7 and above. As of 1:30 PM ayon sa PHIVOLCS, aabot na sa 73 na aftershocks ang na-record na may lakas na magnitude 1.6 hanggang 2.9. Pero wala naman sa mga ito ang naramdaman. Bago naman magtanghali, pasado alas 11:30, tumama naman ang magnitude 5.4 na lindol sa bahagi ng Siocon, Zamboanga del Norte. Unang iniulat ng PHIVOLCS na nasa magnitude 6.1 na naturang lindol pero na-downgrade din ito matapos ang recalculation. Naitala ang intensity 5 sa Siocon, Zamboanga del Norte, Ipil, Zamboanga, Sibugay at sa City of Isabela. 43 kilometers considered as a deep earthquake yan, and source nito would be the Sulu Trench. When we say intensity 5, medyo malakas-lakas yan. Intensity 5 is considered as strong and generally felt by most people indoors and outdoors. And yung mga hanging objects would swing violently. As of 1:30 PM, nakapagtala naman ng dalawang aftershock dito kung saan pinakamalakas na dito ang magnitude 2.1. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa.